Sumuko na sa NBI si Cedric Lee, ang isa sa mga hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng host na si Vong Navarro. Pero iaapela raw ni Lee ang desisyon. Mula sa NBI Quezon City, may live report si Jamie Santos. Jamie? Maki Atom, kusang loob na sumuko si Cedric Lee sa tanggapan ng NBI ngayong gabi matapos ibaba ng Taguig Regional Trial Court ang hatol sa kanya. Sinundo ng NBI sa isang lugar sa Mandaluyong ngayong gabi si Lee matapos ang kanilang pag-uusap. Hapon pa lamang daw matapos malaman ng NBI ang hatol ng korte kay Lee at mga kasamahan nito ay nagsagawa na sila ng mga effort kung paano makuha ang mga akusado. Si Lee raw ay nagpahatid ng mensahe sa kanila na gusto nitong sumuko sa NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din ito sa medical at dental procedure. Bukas daw ng umaga, ibabalik ng NBI sa korte ang warrant at hihintayin ang desisyon nito. Aapela raw sa Court of Appeal si Lee na nindigang walang krimeng naganap. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers. So nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Pansamantalaan dito muna siya kasi hindi man natin ma-return ngayong gabi yung warrant. Wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention. Hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang, with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom, si Vong mismo, inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Maki, dito raw muna pansamantalang mananatili si Lee sa tanggapan ng NBI habang hinihintay ang commitment order. Kalmado raw na tinanggap ni Denise Cornejo ang desisyon ng korte ayon sa kanyang tiyuhin. Isa na lamang sa 4 na sinintensyahan na makulong ang pinaghahanap ng mga otoridad. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Taguig RTC Branch 153 laban sa model na si Denise Cornejo, Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para yan sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Vong Navarro. Reklusyon perpetwa o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo ang sentensya ng korte. Kanselado na ang piyansa ng 4. Mula sa korte, idiniretso sina Cornejo at Ras sa Taguig Police para sa mugshot at medical process. Sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong mananatili si Cornejo. Si Ras naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Nagugat ang kaso sa pamubugbog kay Navarro noong 2014. Batay sa salaysay ni Navarro, binugbog at pinagbantaan siya ng grupo ni Lee. Kinikilan din daw siya kapalit ng kanyang kalayaan. Depensa naman ng grupo ni Lee, dinetain nila ang aktor bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasan ni Navarro kay Cornejo. Kinasuhan ni Navarro, sina Cornejo, Lee at 5 iba pa ng serious illegal detention for ransom. Nadismiss ang kaso laban kay Bernice Lee at isa pang akusado. Si Cornejo naman dinemanda si Navarro para sa rape at acts of lasciviousness. Pansamantalang na-detain si Navarro noong 2022 para rito. Pero binasura ng Korte Suprema ang kaso noong February 2023. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Ikinalungkot naman ng tiyuhin ni Cornejo ang desisyon. We were very sad and shocked, no? Naganoon ang desisyon ng judge. Hindi kami napakita ng galit, no? O siya. And I guess it's our faith, no? Our Christian faith that gave us peace of mind, no? Knowing that somehow, sooner or later, God's justice will prevail. Patuloy namin kinukuhanan ng panig ang 2 pang hinatulan. Emosyonal na nagpasalamat si Vong Navarro sa mga sumuporta sa kanya sa gitna ng anyay roller coaster na pinagdaanan niya. Sa programa niyang It's Showtime, nagpasalamat si Vong sa mga katrabaho niya para sa kanilang suporta.
Nagpasalamat din siya sa Diyos, sa kanyang fans na patuloy raw na sumusuporta at naniwala sa kanya. Gayon din sa kanyang pamilya, lalo na sa may bahay niyang si Tanya. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Nailipat na sa New Bilibid Prison ang negosyanteng si Cedric Lee matapos sumuko sa NBI kagabi. Iapela raw ni Lee ang guilty verdict ng korte para sa kasong serious illegal detention for ransom. May live report si Jamie Santos. Jamie? Maki, Atom, alas 9 ngayong gabi nang dumating si Cedric Lee dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa mula sa tanggapan ng NBI sa Quezon City kung saan siya sumuko kagabi. Mag-aalas 8:30 ng gabi, tumulak mula sa tanggapan ng NBI sa Quezon City ang ilang sasakyan na maghahatid kay Cedric Lee sa New Bilibid Prison. Pagdating ng NBP, dinerecho siya sa RDC o Reception and Diagnostic Center kung saan siya formal na itinurn over ng NBI. Tahimik lang na nakaupo si Lee habang hinihintay iproseso ang kanyang dokumento. Inendorso ng NBI physician sa nurse ng NBP si Lee. Ang pinakahuling BP ni Lee ay nasa 130/80. Bumaba na kumpara sa 180/100 kaninang tanghali. Sa kanyang huling mensahe, confident si Lee na malalampasan niya ang kanyang sitwasyon. Ibiniyahe si Lee pabilibid matapos matanggap ng NBI ang commitment order mula sa Taguig RTC. Kagabi, kusang loob na sumuko si Lee sa NBI matapos ibaba ng korte ang hatol sa kanya at sa 3 iba pa ng reduksyon perpetua kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng host na si Vong Navarro. He's a known na hypertensive kasi. Ang unfortunate doon kasi masyado mataas yung BP. If you would know, 180 is too high. That is an hypertensive urgency na sa amin eh. So, we need really to intervene first before we transfer. Yun lang naman ang importante doon. Malalagpasan po itong kaso nito. Definitely. Opo. So, of course sir, medyo baka magtagal dito. Ano po ang mensahe po ninyo sa inyong family, sir? I'm sure nag-aalala po. Hindi naman sila nag-aalala. Alam na nila gagawin. So, we're confident na malalagpasan po itong kasong ito. Yes. Maki, sa quarantine cell muna mananatili si Cedric Lee ng 5 araw. Matapos nito, halos 2 buwan siyang mananatili sa Diagnostic Center, Reception and Diagnostic Center habang hinihintay ang kanyang classification kung saan siya i-detain. Sumuko na sa NBI ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero na nahatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Mismong si NBI Director Medrado de Lemos ang sumundo kay Guerrero sa Makati. Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. Nakakulong ngayon sa Bilibid ang iba pang kapwa convicted na sina Cedric Lee at Simeon Palma Raz. Nasa Women's Correctional naman si Denise Cornejo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.